Nagtitimbang po kami sa LP 2096. Ginabi po kami kasi nagbubuhat po tayo, magdadry po kami dahil wala naman presyo sa sariwa. Yan po yung timbang ng, ayan, pinaplaslasdan ko na lang po. Yan po yung isang kaban at magtitimbang pa kami ng isa. Yan, nandito po yung natira, bali dalawang location, 100 yung natira dito. Tapos yung iba nandun sa ibang school, nandito sa elementary, MNSS, nakibilad muna tayo. Tapos doon ay nandun sa Ulango, sa MNSS, 60 ito, 60 rin po ito. Isa. Yan po, at isa pa. Yan, magra-random po tayo ito. Ulit nyo na lang to. Yan. Isa rin yan. Ito po yung LP 2096. Para may pakita po natin na legit po ito. Na ani po natin. Ayan, isa. Ito po yung 59. Okay, yan po yung timbang natin. Nagre ka dyan na picture rack. Yung pong lumabas na tonelada po dun sa nakahiwalay ay 11.6 tons. Yung nakahiwalay sa 58 average lang po yun. Pinag-computan po natin. Okay, sharing is caring. Safe na tayo sa 10 tons. Sharing is caring. Kakarga po sila ng sako. Dito tayo sa nakahiwalay. 2,000 square meter. Manong atati na ibala dadag ito yun. Tanong mabuya dadag ito ko. O yan, panuorin po ninyo kung paano maglagay ng sako. Yung mga hindi pa marunong sa harvester, napaka-importante yan. Ayun, sa sako. Ayan. Binalahan ulit. Mag-average tayo dito ng 58 pataas. O, ganyan po kahirap ang maging farmers po, kaya taasan nyo po yung presyo ng palay. Ang init ng panahon, hindi po balansyado. Ulitin po natin, ang mahal ng bigas 45, pataas po yung bigas, lalo sa Manila ang mahal. Tapos bibilihin lang po yung produkto naming nagtanim, mga nagtanim ng napakamura, 12 to 14 pesos. May sobra man hanggang 1480, ay hindi po maganda para sa mga pamilya ng mga farm owner. Kaming mga farm owner, alalahanin po ninyo, karamihang nasa syudad, agricultural land po tayo, ay mga nag-aaral po dyan at nagtatrabaho ay anak ng mga farmers po yan. Nagsimula po tayo sa farming po lahat yan. Kaya no farmers, no food. Tira ulit. $130 yung bala na. 130 daw yung naibala noon. Oo, plus 125. 131, ha? 250 na pala yung kuan. Lumabas na naibala. Ito, pero ito sundology na po tayo at yan, hindi pa natapos, mayroon na sa school, kaya hindi tayo makapag-picture na ang full kamada kasi nagkakamada pa sila dito. Nasa school na yung karamihan, andyan pa yung nakakalat. Yung nakakalat dito, mga 150 pa yung nakakalat dito. Ayan, kaya sharing is caring. Tara na, susundo sa school at marami tayong tumutulong sa atin dito. Ganyan tayo pag nagpapaani ay masaya po sila. Sharing is caring, powered by Pro-Agriseed Marketing Corporation. Agritipid ka farmers, kamanalon ka magsasaka. Time check, 2 o'clock. At nandito na yung harvester. Ang araw ngayon ay April 8,
2025. Ayan, nandyan na yung dalawang harvester ni Pinsan Gio. Siya ang titira dito sa hybrid. Ayan, tatanggalin na po natin itong mga banner ng Pro Agri-Seed Company. Ito po yung 937 dito banda. Ito yung inbred. Huhuli na natin yung inbred para pangkain. Ito yung 937. Tanggalin na rin po natin. Ayan, magagamit na naman natin sa susunod. LP 937 po ito. Ayan. Ayan, yung banner, lagay lang natin dyan, magagamit natin dyan. Mamaya, ito naman yung banner ng dyan muna. At ito, LP 2096 natin, yung iuuna po nila. Para makita natin agad yung ilalabas na ani. Pasensya, wala tayong presyo. Wala, 14 yung presyo ng sariwa. Kawawa po mga magsasaka, umiiyak na. Pati sa social media. Tapos yung palang may nag-PM sa akin kanina, yung kausap niya traders, yung dry pala sa Bulacan ay 19 pesos, mahigit lang. Kaya ang bilihan nila dyan sa part ng Cagayan ay 14 talaga. Tapos dry 16. Doon lang sila naglalaro. Kasi malulugi rin sila, talagang walang presyo sa part ng Region 3 kung saan nandyan yung mga bigas, mga rice miller na malalaki. Kaya wala tayong magagawa kundi ang solusyon kung napapabayaan po tayo dahil sa rice importation. Tama po yan ng rice importation, ay wala tayong magagawa kundi pataasin po. Ang tanging solusyon na lang ay pataasin po yung ani para makita po tayo. Okay, ganun lang, sharing is caring. Cut muna natin. At nandyan yung mga harvester at magpapamerienda po tayo. Sharing is caring. Ayan na, titirahin na po yung LP 2096 po natin. Yan po yung papauna natin, 1 hectares, para makompute kaagad natin kung ilan yung anihin po ng LP 2096 po natin. Ayan yung unang sabak. Talagang medyo dry na rin kasi may alikabok na. Oh, nandyan na rin yung mga karyador natin. Ayan, nagpaluto pa sila at hindi umabot din. Pero ipapakain pa rin natin yung pinaluto nilang lauya sa Ilocano. Ganun po tayo, nagpapaluto sila, nasanay na po sila. Alam natin yung hirap kasi napagod ng mga yan, ang init ng panahon. Kailangan mayroon silang lakas. Ayan, panoorin po natin. Yan po yung standing crop natin sa LP 2096. Mas malaki po yung nandun sa likod. Ayun. Yun yung unang kwan niya, oh, ikot niya. Maliit pa lang yung ikot niya. Ibig sabihin napuno na yung imbudo. Tignan nga natin kung walang matatapon. Marignas, ang daming natapon, no? Daming matatapon pala. Ayun, no? Yung masaling niya.
Oh, yun oh, tumitit-tit na kagad. Yun yung ikot niya, na tumutunog na. Yun pa lang yung ikot niya, isang ikot. Narinig na natin tumunog. Ibig sabihin, may pundo yun plus dalawa. Yung kwan na yun, dalawa yung nandun. Ikatlo yung sinasako. Yun yung pinanggalingan ng isang malaking, yung isang daanan niya. Yan, matatansya na natin. Yung isang daanan niya, dyan, umikot dyan. O, tumunog na dito. Mayroon ng ikatlong sako plus yung napuno. Ngayon, didiretsuhin na yan. Okay, natansya na natin. Kaya nito yung 10 tons. Yan lang yung inukutan nung hindi ko alam kung 5 daw yung pundo nun. Plus 3, nakawalo na kaagad yun. Yan yung inukutan ng 8. Ayan. Tumunog na kanina dito eh. Mano pundo na ajay? 5? O di 8. Atoy. Ginikot na, nakawalon. O yun yung kanya. Tinansya na natin kasi hindi na natin masusundan, malayo na. Ito, dito galing. Inikot niya. Gandun. Papunta dyan, 8 na. Yung kanya. Dito tumunog. Kaya matatansya natin kung makapal yung palay. Dapat tutunog. Okay, ito naman titira na sa LP937. Ayun. Kaya pakita natin yung uhay ng LP937. Kasi hindi tayo makadaan noon dito. Yan. Masikip na. O, yan yung LP937 po natin. Yan yung uhay ng LP937. O, yan. Dito sa gitna. Tapos itong 2096. O, yan o. Mas malalaki yung butil ng 2096. Mas maraming butil. At mas mahaba. Hearing is caring. O sila Rodelito yung magbibilad. Ibibilad natin, malulugi po tayo. Kino-compute ko yung 200 kaban at 50 kilos lang. Mawawalan po tayo ng, kung tutungo tayo sa government, sa NFA. Kung sa private, compare sa private, 14 pesos, may 13.50 pa. Mawawalan tayo ng 100,000. Luging-lugi po tayo kung ibinenta na po natin dyan sa labas. Dahil sa walang presyo, bagsak na presyo ng sariwang palay. Okay, ganun na lang sharing is caring. Yun naman para pangbigas natin yung inbreed. Hindi natin pwedeng iulit yun kasi brown rice. May pagka brown rice. Ayawan ng buyer. Maraming salamat. Pag dry season pala, talagang expected na hindi nyo po maiwasan yung ang daming laglag, parang nagsabog tanim, marignas. Sa Ilocano po yun dahil nga malakas yung sikat ng araw. Sobra na yung sikat ng araw. Yung climate, ayun oh. Daming nalaglag oh. Hindi na natin maiwasan yan. Daming nalaglag. Yan yung uhay ng kon natin. At least diniretsunan niya. Ring is caring. Okay, ayan po yung harvester ni Vincent Gio. Maraming salamat kay Vincent Gio Antonio Corpus ng San Manuel Isabela. Contact nyo lang sa mga magpapariver at sa mga maghahanap ng seeds, RCEP. Yung mga inbred seeds, seed grower po siya ng Dipel Rice. Hanapin nyo lang dyan sa San Manuel or itanong nyo sa kooperatiba ng San Manuel. Gio or sa DE, Gio Antonio Corpus. Yan, siya po yung tumitira po ngayon dito sa LP variety po natin, LP 2096 at LP 937. Ayan, 937 yung isang tinitira, 2096 itong isa. Yan. Yan, medyo wala tayong saya ngayon na mga nagpapaani. Dahil talagang iba yung nararanasan natin. Kung mayroon tayo mga kasamahan po natin dyan, lalo sa group chat na talagang nahihirapan din sa lahat tayo, tamado talaga. Okay, yan, kasi iba tayo, pusong dugong farmers po tayo. Kaya suggest ko, kung may bilaran kayo, tiisin po natin, makipila.
Matiis nga natin pumila pag nagtatrabaho tayo. Yan, naanin nyo na, ibilad nyo na lang, pakikuan nyo na lang, ibilad at ipila, maghintay tayo kaysa hingiin lang nila yung pagod natin. Sayang yung pagod po natin. Ayun yung kuan natin. Yan yung palay na ano. Yan yung butil ng LP 2096. Mabigat talaga itong long pin variety. Yan lang, ilang uhay lang, mabigat. Doon siya pananalo sa tonelada, mabigat. Maya kunin natin yung timbangan, magtitimbang tayo ng kahit 5 or 10. Tapos irarandom po natin. Ayan yung kan. Madin sa mga mabagkingain. Ayan. Yan, sharing sa nandiyan na yung tricycle, sharing skirt. Basta naman Manong Simaw yung kuan, nadagsain. Bigat talaga. Mabigat daw yung kuan kasi ginagapas niya ito, medyo malalim dito. Mabigat dahil sila sanay na sila na nakikigapas noon pa. Pero mararamdaman kasi ninyo niya yung bigat ng palayo. Ibig sabihin pag mabigat malaman. Konti yung magiging ipa sa batok. Mabigat daw. Panuorin natin. Kasi malalim dyan. Ginagapas niya. Ayan. O, diba? Ganyan ang mga farmers. Tapos, walang presyo. Nako, nakigapas na rin po tayo. No? Tignan nyo. Ayun o. Ganda. Kaya, ayos ah. O. LP 937, tignan nyo buhay yung plug leaf shape, hinog na yung bunga. Ganyan po yung power ng protocol po ng Agritipid PH team. Ayan, powered by Yieldmore. Maganda yung quality seeds, inalagaan pa natin ng Yieldmore. Sinuportahan natin ng Yieldmore na may kompletong macro at micronutrients. Kaya yan naging resulta. Yung kakulangan po sa soil natin ay pinupunan po ng Yieldmore natural all-purpose foliar fertilizer, at yung hypercompose natin, yung mga lason niyan, i-consume niya naman yan para hindi tuluyang masira yung lupa natin. Kahit gumagamit tayo ng chemicals, ay tinatanggalan niya, pinapaganda pa rin yung ating soil para every cropping, maganda yung ating lupa. Bago tayo magtanim, kailangan maganda yung ating lupa, maganda yung pH level ng ating lupa para lahat ng ibibitaw po natin dyan na sustansya, mapaabono man yan, ay kainin agad, walang nasasayang. Kaya magtataka yung iba po dyan, bitaw kayo ng bitaw ng sustansya, bakit hindi gumaganda yung palay ninyo at hindi tumataas yung ani po ninyo, dahil yung sakahan ninyo ay hindi na makorek-korek yung pH level. Either nagre-range na yan ng 4.5 to 4.0 acidic na, or mataas na, nasa 8 na alkaline. Parehas yung tama niyan na mahirap palakihin yung palay, mahirap humaba yung ugat ng palay. Ibig sabihin, hindi magsowi ng maayos, hindi siya lalaki ng maayos, hindi magbubunga ng maganda, at sakitin. Ganun po yan. Kasi nga, hindi niya makain lahat ng ibinitaw nating mga sustansya. Sharing is caring. Ayan o, green. Yan ang palay Manong Simon. Green pa, hinog na. Kaya mabigat. Ayos. 90? 90? Naubos na yung 90 na sinalpak nila dyan. 90 yung linagay nila dito, ubos na. Mayroon pa dun. Yan yung mga merienda kayo! Merienda! Yan yung kwan, yung sinalpak nila, ubos na po. Yan yung kwan natin, at ititimbang na lang natin. Kasi ito idadry po natin. Ngayon magtitimbang tayo kahit 5 or 10. I-average natin. Kunin natin timbangan. Ayan. Yung quality ng kwan, tignan natin para makita nyo
Yung butil ng LP na 2096 ito. Ito. Yan ang butil ng LP 2096 natin. Quality. Yan, magme-merienda sila. Minsan Gio, yung sinalpak na 90 daw, naubos na. Ayan, ang boss nila si Pinsan Gio. Gio, Antonio Corpos, yung mga magpapakuan, ulitin ko. Yung magpapa-schedule kahit sa wheat season, puntahan nyo lang sa Manuel Isabela. Itanong nyo, seed grower din po siya ng DFL Rice. Tanong nyo sa kooperatiba ng San Manuel, kilala siya doon. Ayan, sharing is caring. Ayan, lapitan natin sa gitna para makita nyo kung anong itsura nung kondon, para may dokumento po natin mga ka-Agritipid PH team. Ayan. Kanina umikot dito, 8 na agad yung isang ikot niya. Plus yung na-i-plus na natin yung nakalagay sa imbudo. Ito yung buhay ng palay dito sa gitna. Malilintog din. Kaya pa sana ito 120 days. Ang pinakamaganda pag ipinakon nyo pala yung LP, talaga ang daming nabako, no? Talagang kanyan. Yung iba'y marignas na. Ang pinakamagandang ipa-harvest ninyo 120, paabutin nyo ng 120 days yung LP variety. Lalo sa wheat season. Para mas mahina yung Ayan. Sharing is caring. Nadagsumay! Nadagsumay kinaban na. Ipagnada? Mabali na na. Ingkay baga kay mampilbing aro dahil. Ay baga man, sige padiretso dyan, mabali na yun. Pupunta dun sa school, ikakamada. Doon na lang tayo mamaya yun, no? Hindi na natin magbibilang, doon na tayo magbibilang mamaya. Ayan, nagsasalpak ulit po sila. Kasi tignan nyo, natapos na yung 90, ang dami pa. Plus 90 rin yung sinalpak nun. So, 190, 90, 180. Kalahati pa. Meron pa doon, 2.1. Sharing is caring. Nandito pala si Kuya Carlito din. Dumating na yung mga backup natin. Yan yung kasama natin dito na nagpupulyar. At siya yung nakakaalam kung saan yung makapal. Saan yung makapal, Kuya Carlito? Yung sa Banjaro. Yung nandun daw nakahiwalay. Bata ni manager po yan. Yun yung tinasakan niya. Mahigit 2 hectares. Ganyan kasi pag yung nandun. Tapos pag i-compute na maganda. Napintas. Mabigat daw yung natin. Tapos yung i-compute lang natin na area dito sa Longpin variety 14.2 kasi wala na, pang 200 square meter lang itong LP dito sa 1,000 natin. Kasi nakuha na ng pigiri. Tapos tong inbred, tapos yung daanan. Yan lang yung i-compute natin dun sa Yan tayo magko-compute po ng LP variety. Ayan, power by Gilmore at ang ganda nitong bumili na kayo. Highly recommended po ang LP variety. Sinasabi ko na sa inyo. Gawin nyo lang yung protocol po natin. Alagahan ninyo. Ito yung, alam nyo naman, saan ba galing yung Longpin? Father of hybrid. Siya yung gumawa ng kauna-unahang hybrid. Siyempre, siya ang pinakamagaling dyan. Kaya tignan nyo mabuti yung itatanim nyo sa wheat season. Okay, sharing is caring. Dito tayo sa gitna. Tignan nyo yung uhay ng 937 para makita nyo na makapili na kayo ng magandang variety para sa wheat season. Yung sumasagad. Ganda nasa gitna, sumasagad. Tibay na kita operator minsan na, tilaw na pwede pulutan, ang pulutan. Ayan yung LP 937 natin, kaganda. Pintas dawa na ito 937, nakapurpurma. Ganda ng uhay niya Bagas amin. Ayan mga mag-average sa dito
kuan 60 pababa. Naglalaro sa 58, 60. Yang kuan, bigat ng palay. Oh, yan. Ayos. Oh, yan oh, kagaling na operator oh. Ayos. Oh, yan. Ganda. Oh, tingnan nyo, buhay na buhay. Kaya yung adjustment, ulitin ko. Ang adjustment na lang po natin sa wheat season ay planting distance. Makukuha nyo na po yung maganda na yung soil, napaganda nyo na. Sundan nyo lang yung protocol po natin. Planting distance, napaka-importante yan para pahabain at paramihin yung palakihin yung butil ng palay at paramihin yung bilang. O, ayan. Sharing is caring. Okay, last but the least, ayan, dyan tayo magtatansya ngayon mamaya. Bibilangin natin kung ilang yung ilalabas po nyan. Tatansyahin natin yan dyan yung LP937, i-average natin sa ilalabas na ani at yung bigat ng timbang. Nandun yung mga nagkakaryada. Ayan, ayos. Kasi yan, may daanan po dyan, papunta dun. Kaya may mga bahay dyan sa pamangkin ko. Papunta dun sa Malig Central Annex. Dun po ipinupunta yung ani po natin. Thank you Lord for the blessings. Blessings na po yan sa atin. Dahil kung tawag doon, kung may kikitahin na po natin diyan nasa 150 kawan per hectares, I thank you na po yun. At least hindi tayo nalulugi. Unlike pag 120 pababa po sa presyo, wala, pambigas lang po yung may uuwi po natin. At least kung nasa 150 kaban per hectares po tayo, kahit sa inbreed, kung ganun yung ani po ninyo, ani natin, ay may kita na po tayo doon. Hindi masyadong masama yung loob po natin. Unlike sa average yield ng bansa naman na 8 tons pababa pa, ay luging-lugi po tayo doon. Hindi po pwede yung 12 to 14 pesos or kahit 15 pesos kung ganun po yung ani natin, ay luging-lugi po. Talaga dito sa nakahiwalay oh. Oh. Kapal. At naubos po yung pala, yung lumalabas na tonelada po din sa nakahiwalay, 42 kaban times 58 average, yung pinagkumpitan lang natin. Pero ito tinatansya natin mas mataas pa, ay 11,600 kilos or 11.6 tons. Tapos yung kanina bago sila pumunta dyan ay 260 na yung 2 times na nagkarga yung dalawa. 260 na yung lumabas na naani po. Pwera yung nakahiwalay. Sharing is caring. Yan, Insan Gio, pauwi na yung mga bata mo. Ayan, tapos na yung kaganapan dito sa LP Variety, LP 2096 at LP 937. Ayan. Sharing is caring. Ayan na, tapos na. Happy farmers!